Biglang may nag-like sa Facebook ng panganay ko. Inopen niya yung notif at nakita niyang kabit pala ng papa niya. At naka-cover photo yung ex-husband ko at ang kabit niya. At nung makita niyang dalawa na yung kapatid niya doon, ay grabe yung iniyak ng anak ko. Ilang buwan na kasing hindi nagpapakita sa kanila tapos ganun na lang na hindi sila masupport. At dahil sinaktan nila yung kalooban ng anak ko, lumapit ako sa abogado ng PAW at sinampahan ko sila ng kaso. Nagkakilala kami ng ex-husband ko noong 2011. Walang-wala siya ng mga panahong yun at wala rin siyang birth certificate. Hindi pa siya makapag-fill up ng maayos sa mga applyan niya. Ako naman ay isang supervisor sa isang company kaya pinasok ko siya sa work ko. Then umalis ako dahil bawal lang may karelasyon. Kinasal kami sa Muslim dahil Islam siya. At balak namin magpakasal sa isang Christian church kaya lang ay naudlo. Dahil ang kasal namin ni October 17 at namatay naman ang kapatid ko noong October 2. Hindi naman ako naniniwala sa suko. Pero dahil gusto ko naman na maging masaya yung kasal ko at dahil nga nagluluksa pa kami ng family ko kahit nahanda na yung lahat, pinagpaliban na muna namin. Nagkaanak kami at grabe 2 beses akong nakunan. Na dahil need nang alisin yung anak ko sa tiyan ko. Grabe yung lungkot ko nun. Hanggang sa di nagtagal ay dumating na nga yung panganin namin na anak. Ang saya-saya ko nun dahil nga nagkabibi na ako. Tumigil ako sa work at nag-focus ako sa anak namin na tipong ayaw kong padapuan ng langaw. Ganun ako mag-alaga sa anak ko na hindi ko alam na pinagsisilosa na pala ng asawa ko. Na kasi hindi na ako ganun kaalaga sa kanya. Lahat naman ng gawaing bahay ay nagagawa ko kaya nga lang mas focus ako kay baby. Hanggang sa nasundan na yung panganay namin. 6 months ang tiyan ko nang malaman kung may kabit yung asawa ko. At sa sobrang depressed ko nun, kahit na nga buntis ako, pinuntahan ko sila sa trabaho. At magka-work sila sa Vista Mall Taguig. Nakipaghiwalay ako pero dahil nga sa marupok ako. At para sa mga anak ko na gusto kong mabuo yung pamilya ko, nakipagbalikan ako. Na ang tanging pinaghahawakan ko ay ang salita at ang pangako niya na hindi na niya gagawin yun. Hanggang sa naging 4 na yung anak namin at puro sila CS. At dahil nga sa maselan akong magbuntis dito sa bunso ko, pabalik-balik kami ng ospital. 1 month pa lang ang tiyan ko nun sa bunso ko at ang sabi sa PGH ay kailangan alisin ng baby ko. Hindi na ako pumayag nun kasi nga 2 beses na akong nakunan before. At itong nasa tiyan ko ay aalisin kahit na buhay. Kaya't pinaglaban ko kahit na nga ang sabi ko ay buhay ko yung kapalit. Na ang pinaka-worst ay 2 kaming mamamatay. Dasal at ang pagmamahal ko sa baby ko yung pinangahawakan ko. Dumating na yung araw na pinakatatakutan ko na 7 months na yung tiyan ko na need na siyang ipanganak. Na dahil nga puputok na daw yung mattress ko. At sa awa ng Diyos kahit na nga sobrang yung pinagdaanan naming mag-ina, sobrang dami ng tubo ko sa katawan na tinanggal na rin yung mattress ko. Na para lang mabuhay kaming 2 ng anak ko. Ang saya ko nun kasi buo pa rin kami ng pamilya ko. Hanggang sa wala pang 2 years nang huling mababae siya, eto na naman at nang babae na naman yung asawa ko. Same girl na katrabaho niya. Wala siyang kaalam-alam na 3 araw ko nang alam na meron siyang babae. Sa gabi habang naiyak ako, niyayakap ko siya. Nagiinom ako at nawalan na ako ng sigla at papabayaan ko na rin yung sarili ko. Pero hindi naman yung mga anak ko. Hanggang sa isang umaga, gumising ako na masigla. Nagluto ako ng paborito niyang adobong manok at toyo naman ang pinakain ko sa mga anak ko. At ginising ko na rin yung asawa ko para kumain at pinagtimpla ko na rin siya ng kape. Kami nilang dalawang hindi pa nakain at nagsabay na rin kami. At habang nagsasandok ako, tinanong ko siya, ilang taon na yung anak mo? Nagulat siya sa tanong ko at ang sabi niya sa akin, anong pinagsasabi mo? Kaya't inulit ko lang din ang tanong. Ang sabi ko, ilang taon na yung anak mo na hindi ko anak? Ang sabi niya sa akin, wala na, tapos na. At hindi na siya nun umimik. Sabi ko sa kanya, i-deny mo na yung babae mo, wag lang yung anak mo at walang alam ang bata at gusto ko lang namang malaman. At sinabihan niya ako na wag ko daw idamay ang bata. Kaya't ang sabi ko, hindi ako ganun kasama at kilala mo ako. At walang alam ang bata sa kung anong kababuyan mo. Hindi ko siya inaway habang nakain kami nun. Pero siya kahit na ganun yung usapan namin, nasarapan pa rin siya sa luto ko. Sabi ko sa kanya, gusto mo pa, sandukan kita. Huwag kang mag-alala wala namang lason niya. At sabay tawa ako ng malakas. Natapos na kaming kumain at naligo na siya at pumasok na rin sa work. At nung aalis na siya, nagpaalam siya sa akin at ang sabi niya, aalis na ako ha, papasok na ako. At ang sinabi ko lang sa kanya, mag-ingat ka ha at huwag ka nang umuwi. Biglang tinanong niya ako na, wala na talaga, tapos na. Matagal ko na kasing sinasabi sa kanya na hindi ko matatanggap na meron pang ibang bata bukod sa mga anak ko. Hanggang sa 1 taong higit din nangyari yun at walang sustentong dumating. Hanggang sa biglang nagparamdam siya at nangingibabaw na naman ang pagiging ina ko. Sabi ko na okay lang na mag-co-parenting kami. Na basta nandyan siya bilang ama at ako naman ay bilang ina. Pero hindi niya yon ginampanan. Magpaparamdam lang kung kailan gusto. Laging nangangako sa mga anak ko na magsuswimming sa birthday kaso walang nangyari. Kahit na yung graduation ng bunso kong anak ay nakalimutan niya rin. Na kahit na palagi ko yung pinapaalala sa kanya. Ngayon ay walang maayos sa sustento at kung kailan lang niya gusto at tinatanggap ko na lang yon. Hanggang sa sumali na naman yung bunso kong anak sa isang program sa school. Pero wala pa rin. Hanggang sa biglang merong nag-like sa Facebook ng anak kong panganay na 11 years old. At pag-open niya ng notif, kabit pala ng papa niya. Naka-cover photo yung ex-husband ko at ang kabit niya na mayroong 2 anak. Grabe yung iniyak ng anak ko. Ilang buwan na hindi nagpapakita sa kanila tapos gano'n na may kapatid na naman pala sila. Na hindi na nga sila masupport. Puro honor student yung 3 anak ko at natatakot ako na maapektuhan yung pag-aaral nila. Kaya ngayon na dahil nga sinaktan nila yung kalooban ng mga anak ko, bilang ina lalaban na ako. Lumapit ako sa abogado ng PAW at sinampahan ko sila ng kaso. Nanahimik kami mag-iina at nakafocus lang ako sa mga anak ko. Na ang kapal ng mukha nila na ipakita na masaya sila ngayon. Sila buo tapos kami hindi. Sa akin wala na yun basta nasa akin ang mga anak ko.
Balak pa nila na kunin ng anak kong isang babae at unfair daw sa kanila na kasi daw ay nasa aking lahat yung anak ko. Ang titibay naman ng mukha ng pamilya ng ex ko. Na ultimo nga gamot ko nung pinagbubuntis ko sila wala man lang silang naiambag tapos kukunin. Kaya ngayon nilalaban na ako para sa karapatan ng mga anak ko. Ang titibay ng mga mukha na magmalaki akala mo hindi galing sa agaw. Sabi ko sa mga anak ko wag silang inggit sa kabilang pamilya ng papa nila dahil hindi sila nabuo sa pagmamahal na legal na yung kanila nabuo sa pangaagaw. Ongoing na yung case ko sa Vauci at nagkwento lang ako kasi nga napakinggan ko yung sender mo na 500 lang yung binibigay para sa unang anak ng partner niya. Ang titibay kasi ng mga ganyang klase ng babae nakakainit ng ulo. Letter sender, Crescent. Ang kapal ng kabit no pati bata hindi na pinatawad. At dahil bidabidang kabit siya, bakit hindi mo dagdagan yung kaso? Mag-file ka ng civil case for damages kung malino na sinadya ng kabit at sirain ng pamilya nyo at saktan intentionally ang mga bata. Pasok din sa emotional and psychological abuse kung pang-iinsulto, pangbabasos at pagpapakita ng ibang pamilya sa anak nyo para saktan ng mga anak mo intentionally. Pwede rin maging psychological harassment kasi grabe yung epekto sa anak mo. Napakaraming kaso na pwede mong i-file na dahil lang sa simpleng pag-like ni kabit o para matapos na total naman wala kang nahihitang sustento. Ituluyan mo ng ipakulong yung asawa mo kasi nga lantarang pangangalon niya. Hindi mo kontrolado yung ex or kabit pero kontrolado mong proteksyonan yung anak mo na lagi mong tatandaan, ina ka.